Sabi po ninyo, kakasabi nyo lang po no, na ang dinedetermine dito is fitness ng nasasakdal, yung kakayahanan sa Yes. nasasakdal dun sa posisyon niya, which is in this case the Vice President. No? Yes. Tama ba yung naging direksyon ng depensa? Kasi from what I've seen the past couple of days, ang pinupunto nila is bakit niya nasabi yung mga threats na yun? Bakit niya nagawa yung mga threats na yun? Yun ba dapat ang tinatanong kung bakit or kung meron bang threat na gawa or wala? Yun. Alam mong ginagawa ng depensa, kung napapansin nyo, mahaba yung cross-examination, di ba? Kung mapapansin nyo, ang ginagawa nila doon, to put in context kung bakit nasabi. Di ba? Kino-contextualize nila kung paano nasabi. Kasi kung maalala nyo, nung pinresenta yan kay Calilo, 2 minutes and 18 seconds lamang. Tandaan nyo, kabuuan ng video niyan ay mahigit sa 2 oras. Yes. Pinagtalunan pa nila yan, naalala nyo, di ba? Yes. Ngayon, so ang ginagawa nila ngayon ay ipakita bakit ba nakapagsalita ng ganun ang pangalawang Pangulo. Naalala nyo, kaya may mga portions ng video sa cross-examination ang nagpakita depensa. Yung context ng bakit nagalit ang pangalawang Pangulo, ano ba yung sino ba yung makasama sa meeting. Kaya nga naalala nyo, yung intention was to present Attorney Lopez, kaya lang dinicide na lang nila na wag na lang ipresenta, di ba? So yung ganun, asahan yun kasi para kanila pakita na hindi naman talaga nanakot. Yun ang gusto lang pakita. Hindi naman talaga nanakot yan. Pati tandaan nyo, kaya nga pag tanong kayo doon sa people sa streets, di ba? Yung mga kababayan natin, depende yan sa appreciation nila. Kaya kasabay nito, yung tinatawag nating narrative ng social media. Napansin nyo? Kasi iba sasabihin, pag nagalit ako, talagang ganun, pero hindi ko naman dinaramdam eh. Hindi ko naman kinakapitan eh, di ba? So, yaan ay titignan natin depende sa appreciation ng mga senator judges.